Magandang araw po Kuya Reggie at sa lahat ng sumusubaybay sa channel mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Joel. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay na karanasan ng aming kapitbahay na si Lolo Ben noong siya ay binata pa. 19 na taong gulang pa lang si Lolo Ben nang alukin siya ng kanyang tiyuhin na si Mang Cardo na magtinda siya ng chicharon kung saan ay ito ang hanap buhay. Ito ang hanap buhay na nagpaangat sa buhay ng kanyang tiyuhin. Dahil malayo pa man ng anihan sa kanilang palayan ay pumayag agad si Lolo Ben sa alok ng kanyang tiyuhin para makatulong sa mga gastusin ng kanyang pamilya. Tuwing 3:00 ng hapon, nag-uumpisang maglako si Lolo Ben ng kanyang panindang chicharon kung saan saang lugar siya napapadpad. May mga liblib pa na mga lugar na napupuntahan niya. Mga baryo na minsan ay noon lang niya nararating. Ayaw kasi ni Lolo Ben na may natitira lang sa paninda niya, lalo na kapag pauwi na siya. Dahil madalas siyang gabihin sa daan, nag-aalala ng husto sa kanya ang kanyang ama na si Mang Rodel. Minsan isang hapon, bago umalis si Lolo Ben ay tinawag siya ng kanyang ama. Nagulat si Lolo Ben nang iabot sa kanya ang buntot ng pagi at ilang pirasong kalamansi. Sinabi ng kanyang ama na kapag napapadpad siya sa ibang baryo, lalo pa at hindi siya pamilyar sa lugar, dapat daw palagi siyang handa. Sapagkat may mga masasamang elemento ng kasamaan na magaling daw magpanggap na tao. Naunawaan naman agad ni Lolo Ben ang kanyang ama. Nagpasalamat siya dito at umalis na. Bandang 9:00 na ng gabi, may ilang pirasong chicharon pa ring natira sa mga paninda ni Lolo Ben. Yun yata ang pinakamatumal niyang pagtitinda. Kaya nagpasya siyang tumuloy sa bayan para maubos ang kanyang paninda at mabigyan siya ng malaki-laking bayad ng kanyang tiyuhin. Dahil bihira lang siyang makarating sa bayan, namangha si Lolo Ben ng isang bahay ang nakita niya. Ang ganda sa paningin niya, ang papalit-palit na kulay ng mga nagpapatay sinding ilaw. Napalunok ng laway si Lolo Ben nang may mga babae siyang nakita na nakatayo sa labas ng inaakala niyang bahay. "Iho, balak po bang pumasok dyan? Abay, kailangan mo ng pampalakas ng tuhod. Bumili ka sa akin ng balot." Nagulat si Lolo Ben nang malingunan niya ang isang matandang babae. May bitbit itong basket na may lamang balot. Hawak naman ito sa kabilang kamay ang isang galong suka. Napilitan siyang bilhan ito ng 3 balot. Naglakad na paalis ang matandang babae pagkatapos noon. Bumalik ang atensyon ni Lolo Ben sa mga babaeng may maiksing damit. Ang pinagtataka lang niya bakit ganun kahalay ang suot ng mga babaeng naroon. Labas na ang kaluluwa ng mga ito sa iksi ng mga suot nitong damit. Tuloy nakaramdam siya ng kakaiba. Dahil wala pang muwang sa mga ganoong uri ng kalakaran, nakaramdam ng kakaibang paghanga sa mga kagandahan at sexy na kababaihan si Lolo Ben. Nagpalinga-linga si Lolo Ben sa paligid. Napayuko siya nang makita na may isang magandang babae ang nakatayo sa isang sulok at tahimik siyang pinagmamasdan. Nagrigo doon ang dibdib ni Lolo Ben sa kaba. Wala pa siyang babaeng naging nobya kaya pakiramdam niya ay namumula talaga siya sa labis na hiya. "Hi Pogi, first time mo?" Napakislot si Lolo Ben nang marinig ang boses ng isang babae sa likuran niya. Nagulat pa siya dahil yun ang babaeng nakita niya sa isang sulok sa kabilang kalsada. Napakabilis naman yata nitong makalapit sa harapan niya nang hindi niya namalayan.
Nalanghap ni Lolo Ben ang napakabango nitong hininga nang muli itong magsalita. Paano ba naman, isang dangkal na lang ang layo nito sa kanyang muka. Hindi nahirapan si Lolo Ben na malaman ang pangalan ng babaeng maganda. Isabel daw ang magandang pangalan nito. Kasing ganda ng may-ari. At napag-alaman ni Lolo Ben na nagtatrabaho pala ito sa isang beer house na napagkamalan niyang isang bahay. Lihim na napatawa si Lolo Ben. Napaka-ignorante talaga niya. Niyaya siya ni Isabel na pumasok sa loob ng beer house. Nag-aatubili pa siya noong una dahil hindi niya alam kung ano ang nasa loob ng beer house. Subalit sa huli ay napapayag din siya ni Isabela. Nang nasa loob na sila ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nakakita siya ng mga babaeng sumasayaw sa harap ng isang entablado. Halos wala ng suot ang mga babaeng yun. Nagpalinga-linga pa si Lolo Ben sa paligid. Napansin niya na may isang babaeng tahimik na nakaupo sa isang bangko habang nanonood sa mga babaeng sumasayaw sa entablado. May 2 bote ng alak sa mesa nito at isang bandihadong pulutan. Kakaiba ang dating sa kanya ng babaeng biglang sumulyap sa kanya. Halos magkatapat lang ang kanilang upuan. Dahil sa pagkalibang, namalayan na lang ni Lolo Ben na mag-aalas 12 na pala ng gabi. Malaki-laki ang nabawas sa kanyang napagbentahan kaya kailangan talaga niyang ilako ang natitirang chicharon na sa lagayan. Kakalabas lang ni Lolo Ben sa beer house nang may sumitsit sa kanya. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinagmumulan ng sitsit hanggang sa natuon ang pansin niya sa babaeng tila pamilyar sa kanya. Binili ng babaeng misteryosa ang lahat ng panindang natira. Inakala ni Lolo Ben na isa rin ito sa mga babaeng nagtatrabaho sa beer house. Subalit, nagkamali siya. Napakakapal ng pera sa pitaka nito. Hindi na nga tinanggap ng babae ang sukli sa 1,000 binayad dito. Nagpaalam na ang babae kay Lolo Ben at nang mapadaan ito sa kanyang harapan, napahinto siya sa paglalakad. Nakakahilo ang amoy ng babae, tila pinaghalong pabango na may di mapaliwanag na amoy. Muli niya itong sinundan ng tanawa subalit bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin. Napuno ng panghihinayang ang isip ni Lolo Ben. Nakalimutan pala niyang itanong kung ano ang pangalan nito. Kinabukasan na si Lolo Ben pumunta sa tiyuhin niya upang ibigay ang napagbentahan niya ng chicharon. Napakunot noo si Mang Cardo dahil malaki ang kulang sa pera. Nagdahilan na lang si Lolo Ben at ipinaliwanag na nagkakayaan sila ng inuman ng kanyang mga kaibigan. Hindi binigyan ng sahod para sa nagdaang gabi si Lolo Ben. Ikakaltas na lang din sa mga susunod yung natitira pang nagastos niya. Dahil doon, nanlumo si Lolo Ben. Plano pa naman niyang bumalik sa beer house. Gusto niya ulit makita ang magandang babae na umubos ng kanyang paninda. Nagpaalam na siya sa kanyang Tiyo Cardo. Babalik na lang siya ng hapon para kuhain ang ititinda niyang chicharon. Pagka-uwi sa bahay nila ay napansin ng kanyang ama na si Mang Rodel ang tila pananamlay ng anak. Tinanong niya si Lolo Ben kung may problema ba ito. Umiling si Lolo Ben at nagpaalam muna sa kanyang ama na magpapahinga lang sa kwarto nito. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Mang Rodel. Naligo muna siya bago pumunta sa bahay ng kapatid na si Mang Cardo. 4:00 pa lang ng hapon ay nakabihis na si Lolo Ben. Paalis na siya ng bahay nang tawagin siya ng kanyang ama. Nagulat pa si Lolo Ben nang may iabot sa kanyang 2,000 si Mang Rodel.
Sakto namang dumating ang kanyang ina na si Aling Teresita. Nag-alala si Lolo Ben na baka mapagalitan siya ng kanyang ina, pero ngumiti ito at sinabihan siya na i-enjoy lang ang pagiging binata. Pero maging maingat para walang maging problema. Napaiyak si Lolo Ben sa pagiging supportive ng kanyang mga magulang. Palibhasa, nag-iisa siyang anak kaya mahal na mahal siya ng mga ito. Masayang-masaya na nagpaalam si Lolo Ben sa kanyang mga magulang. Kailangang maubos agad niya ang paninda niyang chicharon. Nagbaon na rin ng damit na maayos si Lolo Ben. Papasok ulit siya sa beer house sa bayan. Gusto niyang makita ang magandang babae. Nagtataka pa ang kanyang tiyo Cardo nang pakanta-kanta pa siyang dumating sa bahay nito. Pumipito-pito pa si Lolo Ben nang umalis sa bahay ng tiyuhin. Tila nahihiwagaan naman na sinundan siya ng tanaw nito. Sakto alas 8 ng gabi, ubos na ang paninda ni Lolo Ben. Dala niya ang maliwanag niyang flashlight. Pumasok siya sa isang kakahuyan at nagbihis pang lakad. Nagpabango ng kaunti pagkatapos ay iniwan na niya sa isang malaking puno ang hinubad na damit at lagayan ng chicharon. Dadaanan na lang niya ito kapag pauwi na siya. Maya-maya pa, isang liko na lang ang kailangang bagtasin ni Lolo Ben nang biglang may narinig siyang kumakanta. Boses yun ng isang babae na nagmumula sa kanyang likuran. Iniikot niya ang hawak na flashlight at hinanap ang babaeng kumakanta. Isang babaeng may mahabang buhok at nakaitim na bestida ang biglang dumaan sa harapan niya. Hindi na niya nakita pa ang mukha nito dahil sa bilis nitong maglakad. Sinundan ng tingin ni Lolo Ben ang babae na patuloy pa rin kumakanta. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, niwala itong dalang flashlight. Pero parang sanay na sanay itong maglakad sa dilim. Natigil si Lolo Ben sa pag-iisip kung saan ito nagmula at ano ang ginagawa nito sa ganoong klase ng lugar. Nang bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin. Humakbang na ulit si Lolo Ben, ngunit may nagsalita sa likuran niya. Gulat na gulat siya nang makitang nakatayo sa likuran niya ang babaeng kumakanta. Hindi makapaniwala si Lolo Ben nang makilala ang babae. Yun din ang babae sa beer house na pumakyaw ng kanyang paninda ng nagdaang gabi. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa liwanag ng flashlight, itinutok niya ang ilaw sa mukha nito dahilan para manlaki ang kanyang mga mata. Nanlilisik ang mga mata ng babae, ngunit bigla din itong nawala at napalitan ng napakagandang mata na may maamong mukha. Magsasalita pa sana ito nang magpaalam na si Lolo Ben. Nagmandali nang umalis sa lugar si Lolo Ben. Kakaiba ang pakiramdam niya, tila uminit agad sa paligid. Kinapa niya sa bulsa ang mga kalamansi at sa bewang naman ang buntot ng pagi na kanyang ibinalot sa makapal na tela. Abot tanaw na ni Lolo Ben ang beer house na kanyang pupuntahan nang biglang sumulpot sa harapan niya ang matandang babae na nagtitinda ng balot. "O Toy, baka pwede mo akong tulungan kung hindi nakakaabala sa'yo. Sumakit bigla yung likod ko at sa tingin ko hindi ko na makakaya pang buhatin ang mga paninda kong balot." Wika ng matandang babae. "Huwag kang mag-alala, malapit lang naman dito ang bahay ko." Dagdag pa nito. Hindi malaman ni Lolo Ben kung ano ang mararamdaman sa mga sandaling yon. Pagkatapos makita ang magandang babae na pumakyaw ng mga chicharon niya, eto na naman ang matandang babae. Sabik na sabik siya nga makita ang babaeng gusto niyang si Isabela. Dahil likas na mabait at may mabuting loob si Lolo Ben, binuhat niya ang paninda nitong balot
at isang galong suka. Pagkatapos ay sinundan na niya ang matandang babae papunta sa bahay nito. Napakadilim ng paligid na binabaybay nila ni Lolo Ben, pati ng matandang babae. Hawak ang flashlight niyang dala, parang may pagsisisi na pumayag siyang ihatid ang matanda. Dahil sa totoo lang ay kakaiba ang pakiramdam ni Lolo Ben. Mapuno ang paligid. Nakikita niya dahil malikot niyang pinapaikot ang liwanag ng flashlight. Ngunit bakit parang napakainit ng kanyang pakiramdam? Kinapa ni Lolo Ben ang mga kalamansi sa kanyang bulsa. Ganon din ang buntot ng pagi na nasa kanyang bewang. Lalo pang naghinala si Lolo Ben nang tanungin siya ng matandang babae kung natatakot daw ba siya dito. Mabilis naman na sumagot si Lolo Ben na hindi. Naglakas ng loob si Lolo Ben na tanungin ang matandang babae. "Bakit po, Lola? May dapat ba akong ikatakot sa inyo?" Tanong ni Lolo Ben. Subalit hindi na muli pang nagsalita ang matandang babae. Medyo may kalayuan na ang kanilang nilakad mula sa kalsada nang huminto na ito sa paglalakad. Isang kubo ang nakita ni Lolo Ben. Napansin niya na yari sa kawayan ang dingding ng kubo. Samantalang ang bubong naman ay dayami. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid at mukhang walang ibang bahay na katabi ang kubong yon. "Pasok ka sa aking bahay, kubo, Otoy. Pagpasensyahan mo na ang abang ng tahanan ko." Lumingon ang matandang babae sa kanya at sinabihan siyang huwag matakot. Naglakad na ito papasok sa loob ng bahay kubo. Sumunod naman si Lolo Ben at nang makapasok siya sa pintuan ng bahay kubo, ay nakaamoy si Lolo Ben ng malansa at mabaho. Silidhan ng matandang babae ang nakasabit na gasera sa dingding, kaya nakita ni Lolo Ben na may di kalinisan ang loob. Naisip niya na matanda na kasi ang nakatira. Nahihirapan na itong maglinis. Pagkalapag niya sa bangko ng balot at galon ng suka, nagpaalam na si Lolo sa matanda noon ay narinig niyang may tinitimpla. Naglakad na si Lolo Ben palabas ng kubo nang bigla naman niyang nakasalubong ang isang magandang babae. Matangkad ito, maputi at may maamong mukha. Pulang-pula ang mga labi nito at nakakatukso pang pagmasdan ang pagbasa ng babae sa labi nito gamit ang sariling dila. Naisip ni Lolo na tinutukso din siya nito. Nagpakawala ng matamis na ngiti ang babae. Pagkatapos ay namumungay ang mga mata na niyaya siya nito na pumasok sa loob ng kubo. Hindi pa rin lumalabas sa kusina ang matandang babae na nagpatulong sa kanya. Bigla ding nawala ang magandang babae na nagyaya sa kanyang pumasok. Nahihiwagaan na talaga si Lolo Ben sa mga nagaganap. Dahil doon, hinugot niya mula sa bewang ang buntot ng pagi. Ganoon din ang mga kalamansi sa bulsa ng kanyang pantalon. Biglang gumalaw ang pulang kurtina sa kusina. Mula doon ay lumabas ang magandang babae. Nakasuot na ito ng manipis na pantulog. Nakaramdam ng panlalambot ng tuhod si Lolo Ben. Bakit nag-init ang kanyang buong katawan? Mabilis niyang ibinalik sa kanyang bewang ang dalang buntot pagi pati na ang kalamansi. Inabot sa kanya ng babae ang isang tasang kape. Sa kabilang kamay nito ay hawak din nito ang isa pang tasa. Nag-umpisa na nitong higupin ang kape na lalo pang nagpalambot sa tuhod ni Lolo Ben, kaya naman napilitan siyang umupo. Kakaiba ang paraan ng paghigop ng kape ng babae. Tumutulog ito na nagpapakilabot sa pandinig ni Lolo Ben. Nagpakilala ang magandang babae na Divina daw ang pangalan nito. Apo daw siya ng matandang nagtitinda ng balut.
Hinanap ng mga mata ni Lolo Ben ang matanda na huli niyang nakitang pumasok sa kusina. Hinahanap mo ba si Lola? Naku, pinapasabi pala niya na salamat daw sa tulong mo. Nagpahinga na siya sa kanyang tirahan. Masama daw ang kanyang pakiramdam. Wika ng magandang babae. Hindi na tinanong pa ni Lolo Ben kung nasaan ang tirahan ng matanda. Habang nasa kasaganaan sila ng pag-uusap, ay may narinig siyang mga kaluskos. Maya-maya pa, isang matandang lalaki naman ang pumasok. Matalim itong tumingin kay Lolo Ben. Ang mga kuko nito ay nakakatakot. Mahaba na hindi pangkaraniwan sa isang matandang katulad nito. Ang nakakapagtaka lang, bakit parang hindi man lang ito nagulat na may kasamang lalaki sa loob ng bahay kung apo man ito ang babae. Ipinakilala siya ni Divina sa matandang lalaki. Di nga siya nagkamali. Lolo nga ni Divina ang matandang lalaki. Nakita niyang pumasok din sa kusina ang matandang lalaki. Maya-maya pa, nagpaalam na si Lolo Ben sa babae. 10:00 na ng gabi. Ano pa ang dadatnan niya sa beer house? Nag-alangan naman na tumayo si Divina para samahan siyang lumabas. Ihahatid daw siya ng babae sa kalsada. Tumanggi si Lolo Ben. Sinabihan niya si Divina na magpahinga na lang. Kakalabas lang niya ng bahay kubo nang makarinig siya ng mga kaluskos. Nagmamadali na siyang nilisan ang lugar. Habang binabagtas ni Lolo Ben ang daan, pabalik sa kalsada, ramdam niya na may mga nakasunod sa kanya. Hawak na niya ng maigpit ang buntot ng pagi. Mabuti na lang walang masamang nangyari sa kanya. Napanatag lang siya nang makita ang kalsada. Maraming tao sa loob ng beer house. Hinanap ng mga mata ni Lolo Ben si Isabela. Hindi niya ito nakita sa paligid. Kahit nadismaya, umorder na lang siya ng alak at pulutan. Gusto niyang ilabas ang inis na kanyang nararamdaman sa mga nangyari. Naiinis siya dahil anong oras na siya nakarating sa beer house. Baka maaga lang umuwi si Isabela kaya hindi niya ito naabutan. Kakabukas lang ng isang bote ng alak ni Lolo Ben nang may biglang tumabi sa kanya. Pogi, gusto mo ba ng kasama? Mukhang yamot na yamot ka ah. Siya nga pala, may hinahanap ka ba? Baka lang kilala ko at malay mo, alam ko pala kung nasaan siya. Wika ng babae. Tinitigan niyang mabuti ang kausap. Nakilala niya ang babae. Ito yung babaeng pumakyaw ng paninda niya. At nakita niya rin naglalakad sa madilim. Iniabot niya sa babae ang isang bote ng alak na kanya munang binuksan. Kung pagmamasdan ay kakaiba din talaga ang taglay nitong kagandahan. Yung ganda na hindi maaaring tanggihan ng kahit na sinong lalaki. Pero mas gusto pa rin ni Lolo Ben si Isabela. Si Isabel ba ang hinahanap mo? Alam ko kung nasaan siya makikita. Hindi siya pumasok ngayon dahil masama ang kanyang pakiramdam. Wika pa ng babae. Gulat na gulat si Lolo Ben sa kung paanong nahulaan nito na si Isabel nga ang kanyang hinahanap. Hindi na inubos ni Lolo Ben ang alak at pulutan. Pagkatapos niyang bayaran ng inumin at pulutan, magkasunod na silang lumabas ng babae sa beer house. Hindi na nagtaka si Lolo Ben na naglakad lang sila paalis. Malapit lang daw ang bahay ni Isabela kaya pwedeng lakarin. Walang kibo ang babae habang naglalakad sila. Napahinto naman si Lolo Ben nang pumasok sa isang pamilyar na daan ang babae. Ang daan kung saan papunta sa bahay ng matandang nagbabalot. Hindi malaman ni Lolo Ben kung tutuloy pa ba siya o hindi na. Nang lumingon sa kanya ang babae,
Sinabi nito na naghihintay si Isabela. Wala nang nagawa pa si Lolo Ben. Gusto niyang makita ang babaeng gusto niya. Nasa kalahatian pa lang sila ng paglalakad sa gitna ng daan, papunta sa bahay ng matandang nagbabalot, nang biglang nawala sa paningin niya ang babae. Hawak ang flashlight na dala at buntot ng pagi na kanina pa niya inihanda. Napaatras si Lolo Ben nang marinig niya ang boses ng isang pamilyar na boses. Ben, tulong! Tulungan mo ko! Parang awa mo na! Iligtas mo ako, Ben! Nakilala agad ni Lolo Ben ang may-ari ng boses. Yun ay si Isabela. Malapit lang ito sa kanyang kinatatayuan. Dahil malakas ang boses na sumisigaw. Nagulat si Lolo Ben nang may nakita siyang isang nilalang na humarang sa kanyang daraanan. Nanlilisik ang mga mata nito. Mahaba ang mga kuko at anumang oras ay maaaring bumaon sa katawan ni Lolo Ben. Ang nakapagpagulat kay Lolo Ben nang ibuka nito ang malaking bibig. Kitang-kita ni Lolo Ben ang matutulis nitong ngipin. Aswang! Sigaw ni Lolo Ben. Mula naman sa kanyang tagiliran ay biglang lumitaw si Divina. Niyaya siya nitong sumama sa kanya. Ngunit tumanggi siya nang kumilos ang aswang na nasa di kalayuan mula sa kanya. Hinawakan ni Lolo Ben ang kamay ni Divina. Sinabihan niya na aalis sila. Ngunit nanatili lang itong nakatayo at ngumiti ito ng makahulugan. Mabilis na lumayo si Lolo Ben at inihanda ang sarili. Magkasabwat ang mga to. Palapit na sa kanya ang aswang. Tumutulo ang laway nito. Marahil ay natatakam na sa kanyang sariwang katawan. Nang muli niyang tignan si Divina, bistula na rin itong halimaw. Hindi na nga nagkamali ng pakiramdam si Lolo Ben dahil isang pamilya ng mga aswang ang nakatira sa bahay kubo ng matandang nagtitinda ng balot. Walang kamalay-malay ang mga aswang na may hawak-hawak si Lolo Ben na buntot ng pagi at kalamansi. Nadagdagan pa ng isang aswang ang nakapaligid sa kanya. May hinala si Lolo Ben na ito ang babaeng nagyaya sa kanya na puntahan si Isabela. Palapit na ang mga ito sa kanya. Patras na si Lolo nang muntik na siyang madapa. May kung anong bagay siyang naapakan at nang kanyang tutukan ng flashlight, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Isabel ang naghihingalo at duguan. Wakwak ang tiyan nito. Maya-maya pa, may narinig siyang malakas na hingala. Nang hanapin ni Lolo Ben kung sino, kitang-kita niya na matandang babae na nagbabalot. Duguan ang kamay at bibig nito habang nilalantakan ang pira-pirasong laman loob ni Isabela. Sumulak ang dugo ni Lolo Ben, lalo na nang tumalon ang matanda papunta sa wala ng buhay na katawan ni Isabela at walang awa nitong dinakot ang puso ng babaeng gusto niya. Napaiyak na lang si Lolo Ben sa sobrang awa kay Isabela. Sigurado siya naman ang susunod ng mga to. Kaya walang pag-aalinlangan na tinakbo niya ang matandang babae na noon ay naging anyong aswang na rin. Pinagahampas niya ito ng hawak niyang buntot ng pagi. Dahil doon, malakas na umatungal ang aswang at galit na galit ito kay Lolo Ben. Naglapitan na sa kanya ang iba pang aswang. Nagtutuluan na ang mga malalagkit na lawaya sa bibig ng mga ito. Subalit maging sila man ay pinagahampas ni Lolo Ben ng buntot ng pagi. Walang nagawa ang matandang babae na malapit lang sa kanya dahil namimilipit ito sa labis na sakit. Sa dami pa naman ng tama ng hampasin niya ito ng buntot ng pagi. Sinamantala ni Lolo Ben ang pagkakataon na walang lakas ang mga aswang. Saka siya tumakbo palabas ng kakahuyan.
kailangan niyang makarating sa kalsada bago pa makabawi ng lakas ang mga aswang. Pag nagkataon, maging siya ay pagpipiestahan din ng mga ito. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Lolo Ben nang makita na ang kalsada. Umuwi si Lolo Ben ng gabi na yun na parang wala lang sa kanyang sarili. Nasa isip niya ang kaawa-awang kalagayan ni Isabel. Kaya pala palaging tumatambay ang magandang babae sa beer house para magmasida at maghanap ng bibiktimahin. Ganon din ang matandang babae na nagtitinda ng balut. Mga walang hiya sila! Bulong ni Lolo Ben sa kanyang sarili. Totoo pala ang usap-usapan, ilang buwan na ang nakakaraan. May namataan daw sa bayan na grupo ng mga aswang. Wala namang makapagpatunay na totoo ang balita. Kaya mabilis ding nakalimutan ng mga tao ang tungkol dito. Naisip ni Lolo Ben, ilan na kaya ang nabiktima ng mga aswang? Baka may bali-balita na sa bayan. Hindi lang nila alam dahil nasa liblib na baryo sila nakatira. Kinabukasan ay palihim na pinagmasdan ni Mang Rodela ang kanyang anak habang nasa hapagkainan sila. Kapansin-pansin ang malungkot nitong aura at matamlay sa pagkain. Paminsan-minsan ay napapatulala pa ito. At hindi nakatiis pa ang kanyang ina kaya tinanong ang anak na si Lolo Ben kung may problema ba. Umiling lang si Lolo Ben pagkatapos ay nagpaalam na may pupuntahan at magpahinga lang daw siya. Pinasyalan ni Mang Rodel ang kapatid na si Mang Cardo at nalaman niya mula dito na nagpaalam daw ang pamangking si Lolo Ben na hindi muna makakapagtinda ng chicharon. Napansin din daw nito na parang may dinaramdam o pinoproblema si Lolo Ben. Naalarma si Mang Rodela sa sinabi ng kapatid. Gusto niyang alamin kung ano ang nangyari dito nang gabi na binigyan nila ito ng pera. Kinagabihan pagkatapos maghapunan ay nagpaalam si Lolo Ben na may pupuntahan lang. Palihim siyang sinundan ng kanyang ama na si Mang Rodel. Hawak nito ang isang supot ng asin, ilang pirasong bawang at matalas na kutsilyo na ibinabad niya magdamag sa kalamansi. Hindi maganda ang kutob niya sa kinikilos ng kanyang anak. Inilihim niya ang kanyang pagsunod sa kanyang anak, pati na rin sa kanyang asawa. Sinabi lang ni Mang Rodel na pupuntahan lang ang kapatid na si Mang Cardo. Bago umalis si Lolo Ben ay nakita ni Mang Rodel na dala nito ang buntot ng pagi at ilang pirasong kalamansi na bagong pitas galing sa kanilang likod bahay. Panlaban daw yun sa mga aswang. Kapag mahampas daw ng buntot ng pagi ang aswang, magiging sanhi daw yun ng malalim na sugat sa katawan ng mga ito. At kapag ang sugat daw nito ay pinahiran ng pinigang kalamansi, paniguradong magnanaknak ang mga sugat nito at mahihirapan ng gumaling pa. Napapakunot noo si Mang Rodela habang sinusundan ang anak. Papunta sa bayan ang binabagtas nitong daan. Nakita niyang pumasok sa kakahuyan ang kanyang anak. Naisip na lang niya na baka doon ang bahay ng napupusuan na babae ng kanyang anak, kaya maingat pa rin niya itong sinundan. Noong una ay nakikita at nasusundan pa niya sina Lolo. May nagliparan ng mga ibon kaya nawala sa konsentrasyon si Mang Rodel. Bigla siyang kinabahan dahil kinamulatan na niya mula pagkabata na may hindi magandang pangitain ang pagliliparan ng biglaan ng mga ibong panggabi. Nakaramdam ng mga kaluskos sa paligid si Mang Rodel. Natatakot siya sa pagkawala bigla ng kanyang anak. Napakadilim sa paligid at napaliligiran ng mga naglalakihang puno. Ano ba talaga ang pakay ng kanyang anak sa lugar na yun? Mabuti na lang maliwanag ang flashlight na dala ni Mang Rodel. Nakikita na niya ang landas ng tao sa daanan. Hanggang sa nakarinig na naman siya ng malalakas na kaluskos sa paligid.
Sa patuloy na paglalakad, batid niya na may mga matang nakasunod sa kanya. Walang ibang nasa isip si Mang Rodel, ang kaligtasan lang ng kanyang anak na si Lolo Ben. Saglit na huminto siya sa paglalakad. Palipat-lipat ang ilaw ng flashlight na tinatanglawan niya. Ang bawat sulok ng daan hanggang sa biglang may nadaanan ang flashlight ng isang kakaibang nilalang na nakatayo sa kanyang unahan. Nanlilisik ang mga mata nito na sa tingin ni Mang Rodel ay isang aswang. Mahaba ang kuko nito at umatungal ito ng malakas nang makita siya. Hanggang sa tumulo na ang malagkit nitong laway. Biglang humangin ng malakas. Nasamyo ni Mang Rodel ang napakalansang amoy na nagmumula sa aswang. Inihanda niya ang matalim na kutsilyo. Lalaban siya ng patayan dito. Naisip niya si Lolo Ben kaya iniisip niya kung paano niya mahanap ang anak. Baka mapahamak na ito. Sumigaw ng malakas si Mang Rodel at tinawag ang anak. Nagulat ang aswang kaya sinugod siya nito. Dahil sa pagkataranta ay pinagsusuntok ni Mang Rodel ang aswang. Uundayan sana niya ng saksak ito nang bigla nitong itinaas ang kamay. Tanda ng pagsuko. Biglang humandusay sa lupa ang aswang at malakas itong umatungal na para bang hirap na huminga. Humihingi ng tulong. Nakita ni Mang Rodel ang maliliit at matutulis nitong ngipin. Kinilabutan siya at naisip na kapag may nabiktima ito paniguradong mamamatay. Napakunot noo siya nang makita ang malalalim nitong mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Ibig sabihin, dumaan na ito sa laban. Naisip niya agad ang anak. Nasa panganib si Lolo Ben. May hinala siya na mula sa buntot ng pagi ang tama ng mga sugat sa katawan ng aswang. Pahakbang na si Mang Rodel para hanapin ang anak nang bigla naman siyang sunggaban ng aswang. Nagpangbuno sila. Dahil sa matinding galit kinuha niya ang mga hati-hati ng kalamansi sa kanyang bulsa kasabay ang asin at walang pagdadalawang isip niyang pinigaan ang mga sugat nito. Binudburan din niya ng asin ang katawan ng nilalang. Nakakapangilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ilang sandali ang lumipas. Habang namimilipit sa sakit ang nilalang, namalayan na lang ni Mang Rodel na marami ng aswang sa paligid. Sa dami nito siguradong di napubuhayan ng mga to ang kanyang anak. Dala ng matinding galit ay hinarap ni Mang Rodel ang mga aswang. Tumutulo na ang luha sa kanyang mga mata. Naisip niya tiyak na nilapa na ng mga ito ang kanyang anak na si Lolo Ben. Matinding puot ang kanyang naramdaman. Ipaghihiganti niya ang kanyang anak. Mula sa likod ng mga aswang ay biglang sumulpot si Lolo Ben. May isang batang babae itong hawak. May busal sa bibig ang bata at nakagapos ang mga kamay nito. Kitang-kita ni Mang Rodel ang pagbabago ng anyo ng bata. Natuon ang pansin ng mga aswang kay Lolo Ben. Galit na galit ang mga ito na binihag ang kanilang kamag-anak. Tinawag ni Mang Rodel si Lolo Ben. Gulat na gulat ito nang makita ang ama. Naalarma si Lolo Ben sa kaligtasan ng kanyang ama. Hindi niya alam na sinundan pala siya nito nang umalis siya sa kanilang bahay. Mahigpit niyang hinawakan sa leeg ang bata hanggat hawak niya ito ay may pag-asa pa silang makaligtas na mag-ama. Galit na galit siyang sinugod ng mga aswang at hindi nagpatinag si Lolo Ben. Inihanda niya ang kanyang hawak na buntot ng pagi. Ganon din si Mang Rodel. Iginapos muna niya ang aswang na nakahandusay. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod sa mga aswang na pinaliligiran ang kanyang anak. Sinigawan niya ang mga aswang. Nang makuha niya ang atensyon ng mga to, mabilis niyang pinaghagisan ng asina ang mga ito. Pagkatapos nun ay bumulong siya na siya lang ang nakakarinig.
Ang isang binanggit niya ay dasal na ang ginagamit ay salitang Latino. Mga albularyo lang ang nakakaintindi sa kanyang mga sinasabi. Pantaboy sa mga aswang at masasamang elemento ang kanyang ginamit. Sabay-sabay na nagtakip ng mga tenga ang lahat, samantalang ang batang aswang ay nagwawala. Ganun din ang aswang na nakahandusay sa lupa. Marahil ay masakit sa pandinig nila ang mga salitang binibitawan ni Mang Rodel. Sinamantala yun ni Lolo Ben na hirap ang mga aswang. Habang palakas ng palakas ang boses ng ama, pinaghahampas niya ng buntot ng pagi ang bawat aswang na pinipilit silang harangan ng batang aswang na hawak niya. Hanggang sa wakas, natawid na nila ang pagitan nilang mag-ama. Sa tama ng mga aswang, paniguradong mahihirapan na ang mga ito na sila ay sundan. Ginawa pa rin nilang bihag na mag-ama ang batang aswang habang papalabas sila ng kakahuyan. Nakaramdam pa rin sila ng mga kaluskos sa buong paligid. Siguradong gagawa ng paraan ang mga aswang upang iligtas ang bata. Nang makarating na sila sa kalsada ay iniwan na nila ang batang aswang sa isang malaking puno. Hindi nila ito pinatay dahil kahit aswang ito, wala itong muwang at wala itong kalaban-laban sa kanila. Dumiretso sa istasyon ng pulis sina Mang Rodel at Lolo Ben. Sinalaysay ni Lolo Ben ang pagpatay ng mga aswang kay Isabela. Naghanda agad ang buong pwersa ng kapulisan para salakayin ang lugar kung saan nakatira ang mga ito. Ganon din ang beer house na tinuro ni Lolo Ben. Nakatitiyak siya na may mga kasabwat doon ang mga aswang. Umuwi na silang mag-ama para makapagpahinga. Kinabukasan ay pumutok ang balita na maraming aswang daw ang napatay ng kapulisan. Ang beer house na itinuro ni Lolo Ben ay mahigpit na binabantayan upang masakote ang lahat na nagtatrabaho doon at maimbestigahan. Nakahinga na ng maluwag si Lolo Ben. Sa wakas, nabigyan din niya ng hustisya ang pagkamatay ni Isabela, ang babaeng una niyang nagustuhan at minahal. Lumipas ang ilang buwan, nagtinda ulit si Lolo Ben ng chicharon. May dadaanan siyang umpukan ng mga nagiinuman. Nang makita siya ay agad siyang tinawag para bumili ng chicharon ang mga to. Dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito na hindi naman daw lahat ng aswang ay napatay nang salakayin ito ng mga pulis. Isa daw sa mga pulis na kasama ng mga pumatay sa aswang ay bayaw ng nag-iinom. Nakatakas daw ang isang aswang na batang lalaki. Dinig na dinig pa daw ng mga pulis ang sigaw ng batang aswang na babalik siya at maghihiganti. Nanlumo si Lolo Ben nang marinig ang lahat. Nasa panganib pa rin para ang lahat ng taong nakatira sa kanilang bayan. Matuling lumipas ang mga taon. 35 taong gulang na si Lolo Ben. May sarili na siyang pagawaan ng chicharon na minana niya sa namayapa niyang tiyuhin. May asawa at anak na rin siya. Isang umaga, habang abala siya sa pagwawalis ng bakuran ng kanilang bahay, nang may biglang nagtao po sa kanilang tarangkahan. Nang lingunin nito ni Lolo Ben ay ngumiti ang binatilyo. Sinabi nito na nabasa daw niya ang nakapaskil sa labas ng tarangkahan. Mag-a-apply daw ito para magtinda ng chicharon. Natigilan si Lolo Ben. Parang pamilyar sa kanya ang mukha ng binatilyo. Pilit niyang inaalala kung saan niya ito nakita. Biglang sumulpot ang kanyang bunsong anak na si Rona, 5 taong gulang. Napatingin ito sa binatilyo na noon ay napatitig din sa bata. Pagkatapos ay biglang tumalim ang mga mata ng binatilyo. Natakot si Rona kaya tumakbo ito papasok sa kanilang bahay. Hindi nakita ni Lolo Ben ang nangyari
dahil nakayuko siya sa kanyang anak. Nang muling magsalita ang binatilyo, nagpakilala ito sa pangalang Rico. Ulila na daw siya kaya naghahanap siya ng trabaho. Nakaramdam ng awa si Lolo Ben kaya pumayag na siyang magtinda ito ng chicharon. Tuwang-tuwa ang binatilyo na nagpasalamat kay Lolo Ben. Maraming salamat po. Asahan po ninyo na pagbubutihan ko ang aking pagtitinda para matuwa naman po kayo sa akin at hindi masayang ang pagkakataon na binigay niyo sa akin kahit hindi mo ko kilala. Wika ng binatilyo. Hindi napansin ni Lolo Ben ang palihim nitong pangngisi bago ito nagpaalam na babalik na lang para kuhain ang mga panindang chicharon. At hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ito inyong nagustuhan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.